Hindi rin kita maintindihan, Berde. Ano bang napapala mo dyan sa dahon sa bibig mo? Palagi mo na lang kagat-kagat yan eh. Huwag mong pakialaman yung dahon sa bibig ko. Yung punong kahoy ng inangat-gat mo, wala nga akong paki. Grabe ka naman sa inangat-ngat. Ano ko? Bungis-ngis? Uy. Oh, bakit bigla kang hindi umiimik? Mas gwapo naman ako kaysa sa bungis-ngis, no? Ang kabundukan ng lipang-lipang kung nasaan si Berde at Bukaw. Kinakatakutan na bundok dahil sa istorya nito. Maraming nabibiktimang mga hayop. Malagim ang sinasapit nila. Durog ang kalamnan. Wasak ang bungo. Na para bang paulit-ulit na hinahampas ng kung anong malaking nilalang. Pero ang pinaka nakakatakot, maging ang mga tao binibiktima ng nilalang na ito. Wasak ang kalamnan kapag natatagpuan, ngunit iniiwang malinis ang muka na para bang sinasadya ng nilalang na ito na makilala kung sino ang kanyang bibiktimahin. Ayon naman sa mga kwento ng nakaligtas, nakakarinig sila ng malakas na pagtawa sa bundok ng lipang-lipang. Kasunod nito ay ang makapal na hamog. At kapag nawala ang hamog na ito, matatagpuan mo na lamang ang iyong sarili na nasa malawak na kapatagan. Kaharap ang napakalaking nilalang. May isang mata. May dalang malaking pamalo. Pero isa din sa kinakatakutan, wag na wag babanggitin ang salitang bungis-ngis dahil siguradong magpapakita ang nilalang at papatayin ang lahat ng matatagpuan. Uy! Ano ba problema mo sa salitang bungi? Yung bunganga mo, bukod sa napakatakaw, talagang papatayin pa tayo. Huwag kang magsasalita. Halika, sumunod ka sa akin. Dumapa ka lang sa damo. Huwag na huwag kang tatayo. Kahit matatapakan ka na, huwag na huwag kang gagalaw. Nasaan kayo? Kahit saan kayo magtago, makikita mo kayo. Papatayin ko kayong lahat. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Naku! Patay na si Berde! Natapakan ng bungis-ngis! Anong gagawin ko? Tatakbo na ba ako? Berde! Berde! Hindi pwede! Ayoko pang mamatay! Ayoko pang mamatay! Mas mabuti nang tumakbo kaysa matapakan ng pangit na yan! Sinong pangit? Magkamukha lang tayo, baboy! Lakas ng kalikasan. Lunti ang kamatayan.
kamay ko! Walang yaka! Pinutol mo ang kamay ko! Ang kapangyarihan ni Berde, lunti ang kamatayan. Marami ang nalilito sa lakas na ito. May mga nagsasabi na ang lakas ng mga taong nagtatangan ng lunti ang kamatayan ay nasa dahon na gamit. Pero hindi. Ang lakas nito ay nasa orasyon. Isabay pa ang pagiging bertudes ng taong pinili ng kalikasan. Ang lunti ang kamatayan. Kayo ang umubos sa aming lahi. Papatayin kita. Walang hanggang kamatayan ang ibibigay ko sa'yo. Lakas ng kalikasan. Lunti ang kamatayan. Matagal ko nang pinag-aaralan ang lahi nyo. Kapag wala na ang dahon sa inyong katawan, wala na rin kayong silbi. Nagsama ka pa kasi ng tao na mukhang baboy. Ito ang nagdala sa'yo sa kamatayan. Ito na ang kamatayan mo, ulubog! Alam mo, pangit ka na. Mangmang ka pa. Oo, tama ka. Mukha nga ang taong baboy yung kasama ko pero siya din ang dahilan kung bakit ka nahulog sa patibong. Mali ang pag-aaral mo. Pangit ka na. Mangmang ka pa. Wala sa dahon ng kapangyarihan ng angkan ng mga berde. Ngayon manood ka. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng aking angkan. Lakas ng kalikasan. Lunti ang kamatayan. Walang hanggang parusa.
kung makapagsalita ka ng taong mukhang baboy. Parang hindi ko naririnig yung usapan nyo ah. Grabe naman to. At bakit? Hindi ka ba mukhang baboy? Nandun na tayo. Pero hindi naman kailangang sabihin pa. Pero pare, grabe, sobrang angas mo ha. Yun pala yun? Kaya pala lagi ka may dahon sa bibig mo ha? Adik ka pala. Adik ka. Walang yan na yan, oo. Pero halika na nga, bumalik na tayo sa baryo. Ililibre kita ng kahit anong pagkain. Malaki ang naitulong mo. Taong baboy. Ganyan talaga yung gawain ng mga adik ano. Ipapain yung kaibigan nila kahit pwedeng mamatay. Adik ka talaga. Baboy ka. Baboy. Adik! Adik ka pa din! Adik! Ganun ha? Bahala ka. Hindi kita ililibre ng pagkain. Hindi. Ito naman. Biro lang. Alam mo ba, ikaw yung pinakagwapong tropa ko sa buong buhay ko. Napakagwapo mo pare. Ay nako. Kahit kailan, balimbing ka talaga. Halika na, kumain na tayo. Pasko na, mamamasko ka ba? Maniningil ka ba? Nasa toxic environment ka ba, kabayan? Kailangan mo ba ng pampaamo sa tao? Sa ninong mo, sa mga sinisingil, or sa trabaho, mga kabayan, kung nasa toxic environment ka. Subukan mo to. Kaluban de pampaamo. Mga kabayan, may sangkap to sa loob ah. May mga sangkap to sa loob. Itong kaluban, galing pa to sa Negros. Gawa ng mga katutubo, itong parang banig. Pero yung mga sangkap sa loob, ang kumuha nun, Antingeros del Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas, sila yung bumuhay sa mga sangkap upang maging pampaamo sa tao at sa negosyo. JD, paano gagamitin yung kaluban? Sobrang simple lang, kabayan. Meron tong free na gabay pulang tela pouch. Ilalagay mo lang yan sa loob ng pouch, dalhin mo palagi, lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang. Let it work for you. Bagay nga to sa mga nasa sale, sa mga naniningil, at sa mga mamamasko, mga kabayan, para mabilis kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Kung interesado ka sa ating kaluban, fast-facing ang stocks nito, mga kabayan. Kung meron kayo nakitang stocks, kunin nyo na kagad. I-visit nyo ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.